Kinabukasan, halos magtatanghali na noong magising si Dante. Namamaga pa ang kanyang mga mata noong lumabas siya ng kwarto. Diretso siyang umupo sa upuan sa may sala at nakatulala lang na nakatitig sa labas. Nang may nagsalita sa likuran niya o sa bahagi ng kusina. "Uy, gising ka na pala, Dante. Halika, magkape ka na muna. Mga 15 minutes na lang siguro ay kakain na tayo." "Alas 11 na pala, no? Bakit hindi mo ako ginising? Hindi na tuloy ako nakatulong sa mga gawaing bahay." Wika pa ni Dante. Sabi naman ng dalaga. "At sino naman na nagsabi na kailangan ko ng tulong mo sa gawaing bahay? Hindi rin naman ako nag-igib dahil marami pa naman tayong tubig mula sa inigib mo kahapon. Kaya ayos lang na nag-extend ka ng tulog. Sabi nga ni Lola na umaga ka na raw natulog eh. Totoo ba yun?" "Ah, oo. Pasado alas 5 na yata ako humiga para matulog." "Eh di tama lang na natulog ka ng mahaba. Kulang pa nga ang tulog mo eh. Matulog ka uli pagkatapos mo magtanghalian." "Eh si Lola Corazon, nasaan?" "Bumaba sa pamayanan. Sinundo kasi siya. Mukhang manganganak na raw ang isa sa mga buntis na inaalagaan niya. Kaya baka mamayang hapon pa iyon makauwi. Saglit lang ha, at titignan ko lang kung sakto na ang pagkakainin ng kanin natin para makakain na tayo." Wika pa ng dalaga at bumalik na sa kusina. Makalipas nga ang ilang minuto ay narinig ni Dante ang mga plato na nilalagyan ng kutsara at tinidor sa may lamesa. Tapos ang tawag ng dalaga. "Tara na Dante, magtanghalian na tayo." Tumayo na agad si Dante at dumiretso sa lababo. Naghilamos na muna siya bago siya naupo sa hapagkainan. Sinabawang gulay ang kanilang ulam, kaya agad na siyang kumain. Makalipas ang 5 minuto ay nagsalita ang dalaga. "Kumusta naman Dante ang pagdidibusyon mo kaninang madaling araw?" "Ayos naman. Kailangan ko pang ituloy ang pagdidibusyon at pagpapakain ng dasal sa bagong mutya na nakuha ko." "Ah, ganun ba? Ayos yan para maging aktibo na yan kaagad." Wika pa ng dalaga na tila nalulungkot. Sabi naman ni Dante. "Eh bakit parang hindi ka masaya sa mga sinasabi mo?" "Kasi Dante, isa lang ang ibig sabihin yan na nakuha mo na ang mutya. Ibig sabihin, malapit mo na kaming iwanan ni Lola Corazon." "Pasensya na Katrina ha. Totoo ang sinasabi mo. Pero hindi naman ibig sabihin noon nakatapusan na agad ng masasayang araw. Malay natin, di ba? Ayoko lang magsalita ng tapos o mangako para hindi ka masaktan kung hindi ko matupad. Pero malay natin." Sabi naman ng dilag. "Oo nga, malay natin. Puro ka na lang ganyan. Ayaw mong mangako, kaya mas lalong masakit para sa akin." Hindi na lang umimik pa si Dante at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Noong makatapos ay doon na muna siya tumambay sa labas ng bahay. Habang naroon ay bigla niyang naramdaman ang presensya noong albularyong si Agum. Lintik na matandang ito ah. Hindi pa rin tapos ang pagmamanman niya sa akin. Pero di bali, kahit pa magkaroon kami ng konfrontasyon, ay wala na akong dapat ipag-alala. Malayong malayo na ang distansya ng aming lakas. Ngayong hawak ko na ang mutya ng kidlat at narito pa ang mutya ng kalabaw. Hindi yun basta-basta matatalo ng isang albularyong nasa panig ng kasamaan." Wika pa ni Dante sa kanyang isipan. Noong makatapos si Katrina sa paghuhugas ng mga plato, ay doon lang din iyon tumambay sa sala habang nagbabasa ng pocketbook. Sabi naman ni Dante. "Katrina, tara, bababa tayo." "Ha? Saan naman tayo pupunta?" "Sundan natin si Lola Corazon. May nararamdaman ako masama. Mukhang iniisip nila na si Lola Corazon ang nakakuha ng mutya ng kidlat. Kaya susundan nila iyon hanggang sa pamayanan."
Ha? Talaga? Paano mo nalaman? Kasi naramdaman ko ang aura noong albularyo si Agum. Pero biglang humina at papunta na sa ibabaan direksyon ng aura niya. Okay, sige. Saglit lang. Magpapantalon lang ako. Uwi ka ng dilag at dali-daling nagbihis ng pantalon at black t-shirt. Noong okay na ay agad na silang bumaba. Dala ni Dante ang kanyang itak pero inilagay niya iyon sa bayong. Sabi niya sa dalaga, Katrina, kapag napalaban tayo, ay hawakan mo itong itak ha para may armas ka kapag may lumapit sa iyo nang hindi ko napapansin. Oo Dante, sige. Noong makakalahating oras na sila sa paglalakad, ay bigla silang hinarang ng 10 kalalakihan. Sabi ng isa sa kanila, Miss, sumama ka sa amin. Apo ka ni Corazon, di ba? Pinapaanyayahan kayo ni Albularyong Agum sa pamayanan namin. Mauna ka na naming dadalhin doon at susunod na lang ang lola mo. Sabi naman ni Dante, Pasensya na mga boss, hindi siya pwede, may lakad kami. Oy, ikaw bubuit, manahimik ka, hindi ikaw ang kinakausap namin. Wala kaming pakialam sa'yo. Ang mahalaga ay ang utos sa amin na madala ang dalagang yan sa pamayanan. Sumagot namang muli si Dante. At ikaw naman mukhang bakulaw ka, wala rin kaming pakialam sa kung sino ang nag-utos sa inyo. Hindi siya sasama sa inyo at ako ang masusunod sa bagay na iyon. Sabi naman noong namumuno, Mahina pala ang utak ng lalaking ito eh. Hindi marunong magbilang at tumantya sa mga kaharap niya. Oy, bata! Hindi mo ba nakikita kung gaano kadihado ang sitwasyon na ito? Sumagot naman si Dante. Oo, nakikita ko. Sobrang dihado ito sa bahagi nyo. Wika niya at sa isang kisap mata ay naroon na siya sa harapan ng 2 lalaki na nakapagpalit na ng anyo bilang mga aswang dahil naging mabalahibo na ang katawan. Agad niya yung hinawakan sa ulo at ibinangga sa isa't isa. Nayupi ang ulo ng 2 iyon at nadurog ang utak, kaya agad binawian ng buhay. Mabilis namang kumilos ang 2 katabi para sumalakay na rin, pero isang hakbang lang ang nagawa nila dahil agad tumama ang kamao ni Dante sa kanilang dibdib na tumagos pa nga sa likuran. Tumalon ng mataas si Dante at pagkabagsak ay diretsyong suntok sa 2 aswang ang ibinigay. Bali ang mga leeg ng mga iyon. Sa isang iglap ay 6 na agad ang nabawas sa 10 kalalakihan na humarang sa kanila. Tapos muling nawala si Dante sa kanilang paningin. Noong muli nilang marinig na magsalita iyon, ay katabi na si Dante ni Katrina. Sabi naman noong namumuno sa grupong iyon, Paano mo nagawa iyon? Sino ka ba? Kinuha ni Dante ang kanyang itak sa bayong na hawak ni Katrina at inilabas sa kaluban. Habang nakatalikod ay sumagot si Dante. Isa akong tagalipol ng mga aswang, kaya masasabi kong tama ka talaga. Dihado ang sitwasyon na ito, pero hindi sa panig ko. Mabilis lumingon si Dante sa mga aswang noong maramdaman niyang nagsikilos na ang mga iyon. Ginamit niyang muli ang bilis mula sa kapangyarihan ng kidlat at sinalubong ang 4. Habang nasa ere pa ang mga iyon at nakatalon ng mataas, ay agad nang naputulan ng hita. Kaya agad na rin silang bumagsak at gumagapang nasa lupa. Noong bumuelo si Dante pababalik, ay pare-parehong batok na ang kanyang pinuntirya dahil nakatalikod naman iyon sa kanya. Agad na rin siyang kumilos at itinapon sa kasukalan ang katawan noong mga napaslang niyang aswang. Noong makabalik sa kinatatayuan ni Katrina, ay inabutan siya ng dalaga ng tawel na binasa ng tubig. Dante, magpunas ka muna ng mukha at braso. Puro ka dugo oh. Matatakot ang mga tao makakasalubong natin sa baba kapag nakitang duguan ka. Ah, oo. Sige, salamat. Wika ni Dante at sinimulan ang pagpupunas.
Noong wala ng tilamsik ng dugo ay agad na silang nagpatuloy sa paglalakad. Sabi pa ni Katrina, "Ang laki na ng ipinagbago ng kilos mo sa laban, Dante. Kung dati nakikita kita kung paano ka lumaban, pero ngayon hindi na. Hindi ko na nakikita kung anong nangyari. Basta napuputulan na lang na kung anong parte sa katawan nila ang mga aswang. O di kaya patay na." Sabi naman ni Dante, "Isa lang ang ibig sabihin nito. Gumagana na ang nakuha kong mutya. Pero kailangan ko pang subukan kung magagawa ko ng makapagtawag ng kidlat sa katawan. Kaya kailangan ko ang tulong ni Lola Corazon para maturuan ako." Sabi naman ng dilag, "Naku, kapag tinuruan ka ni Lola mamayang gabi, tiyak hindi ka na naman matutulog dahil magsasanay ka na naman buong magdamag." "Siguro ganun na nga," sagot naman ni Dante nang nakangiti. Nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad. Noong makarating sila sa may tindahan ay sabi ni Dante, "Bili muna tayo ng maruya rito kina Ninita, baka meron. Nagutom ako bigla eh." "Oo, sige," sagot pa ng dalaga. Pagkarating nila sa may tindahan ay si Katrina na ang nagtaupo. Lumabas naman mula sa kusina ang dalagitang bantay. "Oh, Ate Katrina, bakit kayo bumaba?" Sinundan lang namin si Lola. Tsaka, bibili na rin ng gaas mamaya bago kami umakyat. Baka kasi hindi napansin ni Lola na wala na kaming gaas. Kaya bumaba na rin kami. Namiss raw ni Dante ang maruya mo. Meron ka ba noon ngayon?" "Naku ate, wala. Pero meron akong suman na kamuting kahoy. Malalaki ito at may tsokolate sa gitna." Sige, yan na lang, 6 na piraso." Sabi naman ni Dante, "Gawin mo ng 10. "Okay, sige, 10 na pala." "Wow, ang galing naman. Palaging buena mano si Kuya Dante kapag walang bumibili sa mga paninda ko." "Oo naman, mahilig akong kumain eh," sagot ni Dante nang nakangiti. Sabi naman ng dalagita, "Soft drinks, baka gusto nyo. May malamig kami rito. Pero yelo lang ang ginamit namin na inilagay namin sa ice chest. Doon binabad ang mga soft drinks." Sabi naman ni Dante, Di sige pala, bibili na rin kami ng 2 maliliit para makapagmerienda na kami rito." Tuwang-tuwa naman ang dalagita dahil maraming binili sina Dante. Noong matapos makapagmerienda ang dalawa ay nagpaalam na sila na tutuloy na sa pupuntahan. Pagkarating nila roon ay nakita nilang naroon na si Lola Corazon sa sala nakaupo. Agad iyong tumayo noong makita sila. Sabi pa noon, "Anong ginagawa niyo rito?" "Wala lang po. Sumunod lang kami. Boring kasi sa bahay." Sagot ni Dante dahil nakita niyang naroon may ibang tao. Sabi muli ni Dante, "Akala ko po ba magpapaanak kayo? Bakit nakatambay lang kayo rito?" "Anong gusto mo? Damayan ko magtuwad-tuwad ang buntis sa loob ng kwarto nila. Hindi pa naman yun manganganak agad. Nagle-labor pa yun." Ganun po ba?" Sabi naman ng asawa noong buntis. "Tuloy kayo sa loob, Katrina. Hindi na po muna Mang Nestor, ayos lang kami rito. Presko naman dito eh." Sige, doon muna ako sa loob." Sabi naman ni Lola Corazon. "Oo, sige Nestor, doon ka muna sa loob. Tulungan mong tumuwad-tuwad roon si Elsie. Baka sakaling mapadali ang panganganak kapag makita ang pagmumukha mo." Natawa na lang ang lalaki at pumasok na sa bahay. Sabi naman ni Lola Corazon noong sila na lang, "Anong problema, Dante?" Sabi naman ni Dante, "Lola Corazon, naramdaman ko ang aura ng albularyo si Ago malapit sa bahay niyo. Tapos naramdaman kong papalayo, pero pababa sa pamayanan kaya kami sumunod. Noong makalayo naman kami kaunti sa bahay, ay may humarang na 10 aswang. Kinukuha nila si Katrina." Anong nangyari?" Si Katrina naman ang sumagot, "Hindi ko lola nakita kung anong nangyari. Parang napakisap lang ako ng mata, tapos patay na lahat ng 6 na aswang. Lumapit naman sa akin si Dante at kinuha niya ang itak. Napalingon lang ako sa ibang direksyon,
Tapos noong muli kong tignan ang mga aswang, ay lahat putol-putol na. Putol lang mga hita ng mga natira. Tapos biglang ulo na lang ang gumugulong sa lupa. Grabe na gumalaw Lola si Dante, sobrang bilis. Sabi naman ni Lola Corazon, napagana mo na agad ang kidlat. Dapat makumpleto ang 6 na araw na pagdidebosyon bago iyon gumana. Hindi ko po alam Lola, pero sigurado akong sa mutya ng kidlat nang galing iyong bilis na ginamit ko. Mabuti pala kung ganun. Tamang-tama, narito na kayo. Kasi sa nakikita kong sitwasyon ng buntis, baka mamayang madaling araw pa yan mga anak. Malayo pa ang bata eh. At kapag lumubog ang araw, ay siguradong dadagsain ang bahay na ito ng napakaraming aswang. Sabi naman ni Dante, hindi tamang-tama po pala, makakapag-ensayo ako muli. Sabi naman ni Lola Corazon, diba, umaga ka nang natulog Dante, di kulang ka pa sa tulog. Mabuti pa ay matulog ka muna. Itong 1 kwarto nila pinagamit sa akin. Dito ka na magpahinga. Dinala ni Lola Corazon si Dante sa isang silid na nakatapat sa may harapan ng bakuran. Doon na rin sa loob tumambay si Katrina, lalo at marami siyang nakitang pocketbook sa may sala. Kumuha siya ng 3 at dinala sa kwarto para doon na iyon babasahin habang natutulog si Dante. Pagkahiga nga ni Dante ay agad siyang nakatulog. Si Lola Corazon naman ay nanatili pa rin sa sala. Sumapit ang pasado 6:00. Ginising na ni Katrina si Dante. Dante, gising na. Maghahapunan na tayo. Ala, gabi na pala. Hindi naman gabi. Pasado 6:00 lang. Umulan lang kasi at naging maulap ang kalangitan. Kaya maagang dumilim. Pagkarating nila sa kusina ay nakahain na ang pagkain roon. Ipinagluto sila ni Mang Nestor ng tinolang manok. Tapos iyon muna ang nagbantay sa asawa na nasa kwarto na patuloy pa rin sa paglilabor. Sabi ni Lola Corazon, Dante, nararamdaman mo ba sila ngayon? Opo Lola Corazon, pero hindi malalakas ang nasa paligid. Hindi sila nagmula sa pamayanan ng mga gabunan. Ah, ganun ba? Di, kayang-kaya nyo na yun ni Katrina. Aasikasuhin ko kasi si Elsie pagsapit ng 9:00 para makapanganak na at makapagpahinga na siya. Maghapon na siya nagle-labor. Baka maubusan na ng lakas. Gagamitan ko na rin ang orasyon para makapanganak. Meron palang ganoon, Lola? Oo, meron naman. Pero huling hakbang ko na iyon kapag nahihirapan talaga ang buntis na manganak. Mas gusto ko kasi iyong normal na paraan lang muna. Okay po, huwag kayo mag-alala. Kami na ni Katrina ang bahala sa labas. Noong matapos na silang makakain, ay nauna na si Dante sa labas. Dahil si Katrina ay naghuhugas pa ng kanilang mga pinagkainan. Habang naroon si Dante sa labas ay pumikit siya at pinakiramdaman kung ilan ang mga aswang na nasa paligid. Nagulat siya dahil nasa 5 ang mga aswang na kanyang nararamdaman. Kaya napasabi na lang siya sa malakas na boses. Anong tingin nyo rito? Fiesta? 1 pirasong buntis at 1 pirasong sanggol? 5 kayong narito? Magsialis na nga kayo kung mahal nyo ang mga buhay nyo. Narinig ni Dante na may sumagot sa unahan. Isang lalaki ang lumabas mula sa pagkakatago sa may puno. Hindi mo alam kung gaano kasarap para sa amin ang isang bagong silang na sanggol o kahit ang ina na nagdadala nito. 1 hanggang 3 kagat lang mula sa kahit sino sa kanila ay maari na naming matiis ang gutom ng kahit 1 buwan. Sabi naman ni Dante, kahit pa malagay ang buhay niyo sa panganib? Oo, kahit malagay pa kami sa panganib. Pero sa nakikita ko ngayon, ikaw lang at ang sanggol ang nanganganib rito. Dahil 5 kami at nag-iisa ka lang. Napalingon si Dante noong maramdamang papalabas ng bahay si Katrina. Sabi niya na lang, Katrina, isarado mo na ang pinto.
pati na ang bintana sa kwartong pinagpahingahan natin. Huwag kang lalabas ha, sa loob ka lang. Oo Dante, sige. Sagot ni Katrina at dali-dali nang pumasok. Nagsara ng pintuan at mga bintana. Noong sigurado na si Dante na ligtas na ang mga nasa loob, ay dahan-dahan na siyang naglakad, papalapit roon sa lalaking nasa dilim. Biglang may lumabas na 2 pang lalaki at tumayo sa tabi noon. Alam ni Dante na nasa itaas ng puno ang 2 pang tiktik. Sabi noong lalaki sa gitna, "Ang sino mang makakapaslang sa lalaking ito, siya ang mag-uuwi ng pinakamalaking parte sa karni ng sanggol." Agad tumalon ang 2 babaeng tiktik mula sa puno, patungo kay Dante. Mabilis naman na nag-sidestep si Dante at agad siyang nakaikot sa likurang bahagi noong unang tiktik. Hinawakan niya yung sa batok gamit ng isang kamay at piniga ng todo hanggang sa madurog ang buto sa batok noon, sabay ibinato sa isang puno. Bulagta ang aswang noong tumama roon at hindi na nakabangon pang muli dahil patay na iyon. Iyong pangalawang aswang naman ay tinadyakan niya sa sikmura, kaya tumalsik iyon sa unahan at hindi kaagad nakaatake sa kanya. Noong bumalik ay hinuli kaagad ni Dante ang liig noon at ibinagsak sa lupa. Sabay bigay ng napakalakas na suntok sa mukha, kaya nayupi iyon at agad binawian ng buhay. Pagkarating ni Dante sa unahan ay nakita niya ang mabilis na pagtakbo noong 2 aswang na papasugod na sa kanya. Pero ginamit niya ang bilis mula sa mutya ng kidlat at bigla siyang nawala sa harapan ng mga iyon. Nagpalingalinga ang 2 aswang at hinahanap siya. Pero naroon siya sa likod ng isang malaking aswang at nailak niya na ang liig noon. Noong mapalingon sa kanila ang 2 aswang, ay binalik na ng tuluyan ni Dante ang liig noong tumatayong pinuno. Nagalit naman ang 2 aswang at kaagad sumugod. Pero hinintay sila ni Dante. Pagkalapit noong 2, ay pareho niya lang sinalo ang mga kamay noon na kumalmot sa kanya at binali. Hinawakan niya ang buhok sa likurang bahagi ng ulo at pinag-untog ng magkaharap ang muka ng 2. Unang banggaan pa lang ay alam niyang halos mawasak na iyon dahil nayupi nga. Pero inulit niya pa ng isang beses bago binitawan. Nagpalingalinga siya sa paligid kung meron pang aswang pero wala na. Kaya dali-dali niya nang dinampot ang 2 aswang na iyon at itinapon sa kasukalan. Pagkabalik ay iyon namang iba ang kanyang iniligpit. Pagkabalik niya sa bahay ay narinig niyang may umiiyak na nasanggol. Malakas ang palahaw noong sanggol. Ibig sabihin kalalabas lang noon at masigla. Narinig niyang sinabi ni Katrina, "Dante, nariyan ka na? Okay ka lang ba?" "Oo, Katrina. Humingi ka kay lola mo kung may insenso sila rito para makapagpausok ako sa paligid ng bahay. Para hindi maamoy ng ibang aswang ang bahid ng dugo ng mga kalahi nilang aswang sa pamamahay na ito." "Okay, sige Dante, saglit lang." Noong bumalik ang dalaga ay nagbukas na iyon ng pinto at iniabot kay Dante ang insenso. Nagpaninga si Dante at nagpausok sa paligid ng bahay. Nakiligo na rin muna siya sa banyo ng pamilya, saka siya nagpahinga sa kwartong kanyang tinulugan noong hapon. Pumasok rin doon si Lola Corazon upang kumustahin si Dante. "Dante, kumusta ang mga aswang sa labas?" "Ayos na po Lola, wala na sila." "Bakit? Ilan ba silang lahat roon?" "Mukhang kanina pang umaga narito sa paligid ang mga aswang na iyon dahil ayaw lumabas ng sanggol eh. Mabuti na lang at napatay mo na agad, saka palang lumabas ang sanggol. Kaya nagpapasalamat sa iyo ang mag-asawa." Sabi naman ni Dante, "Wala po yun. Siya nga pala Lola, uuwi na ba tayo ngayon ng bahay?" "Hindi Dante, magsitulog muna kayo rito.
At sasamahan ko si Nelson na magbantay sa asawa niya buong magdamag. Bukas ng hapon na tayo uuwi para masundo niya muna ang kapatid niyang babae at nang may makatulong siyang magbantay rito sa asawa niya. Hindi man nagtagumpay ang mga aswang kagabi na makuha ang pakay nilang sanggol. Hindi pa rin ibig sabihin na wala nang darating pang iba para muling magtangka. Sige na, magsitulog na kayo ni Katrina dyan sa kwarto. Doon na ako sa kwarto ng mag-asawa matutulog para mabantayan ko rin ang sanggol. Okay po, Lola Corazon. Wika ni Dante at nahiga na. Si Katrina kasi ay alam niyang magbabasa pa ng pocketbook kasi nagpasok ng maliwanag na lampara at may dala uli na 2 pocketbook na bago. Pagkahiga lang ni Dante ay agad na siyang nakatulog. Gusto niyang bumawi sa kanyang naging puyat noong nakaraang gabi. Kinabukasan, pagkagising niya ay mag-isa na lang siya sa kwarto. Kaya lumabas na rin siya kaagad. Naabutan niyang nagkakape ang maglola sa may sala. Noong makita naman siya ni Katrina ay agad iyong tumayo, sabay sabing, "Maupo ka na rito, Dante, at ipagtitimpla kita ng kape." "Tamang-tama, may pandesal tayo ngayon dahil madaling makabili rito ng pandesal. Maagang umalis si Kuya Nelson para makabili ng pandesal." Pagkaupo lang ni Dante ay sabi ni Lola Corazon, "Kumusta ang tulog mo, Dante?" "Sobrang lalim po. Pagkahiga ko nga lang kagabi ay nakatulog na ako kaagad. Ngayon na ako muling nagising." "Lola Corazon, pwede niyo ba akong turuan ng iba't ibang paggamit ng mutya ng kidlat?" "Oo naman, pero wag muna natin yung pag-usapan dito. Sa bahay na lang kapag nakauwi na tayo. Hindi natin alam, baka may nakikinig." "Ah, okay po, sige." Pagsang-ayon pa ni Dante. Ilang saglit pa ay nakabalik na si Katrina. Dala ang isang tasang kape. Tapos mangkok na may 10 pirasong pandesal na may palaman na pritong itlog at margarine. "Ang dami naman ito," sabi naman ni Katrina. "Alam ko, pero alam ko rin na kayang-kaya mo yung ubusin. Sige na, ubusin mo na. Wala namang ibang makakakita dahil tayo-tayo lang ang narito. Umalis na si Kuya Nelson, nagsundo sa kapatid niya." "Ah, ganun ba? Salamat rito, Katrina, ha." "Oo, walang anuman," sagot pa ng dalaga na may matamis na ngiti. Agad na nga iyong sinimulan ni Dante na kainin. Noong matapos ay naglakad-lakad muna si Dante sa labas at nagpunta sa talipapa sa unahan upang makabili ng isda na iuuwi nila sa bundok kinahapunan. Bago sumapit ang tanghalian ay nakauwi na si Mang Nelson kasama ang kapatid noon na dalaga. May dala rin silang 2 kilong hipon. Niluto iyon bilang sinigang. Tapos pinakuluan ang 1/2 kilo dahil ipapauwi iyon kina Lola Corazon. Masarap ang kanilang naging tanghalian dahil sa dami at sarap ng kanilang ulam na sinigang na hipon na may maraming gulay. Matapos makakain ay nagpahinga lang kaunti ang tatlo, tapos nagpaalam na sa mag-anak na aalis na. Nagpasalamat naman ang padre di pamilya na si Mang Nelson sa tulong ni Lola Corazon sa pagpapaanak sa kanyang asawa. Nag-abot pa nga iyon ng 500 piso, pero hindi iyon tinanggap ni Lola Corazon dahil sapat na raw iyong ibinigay na hipon na pang-ulam at 2 buhay na manok, kaya hindi niya na tinanggap ang pera. Matapos makapagpaalam, ay tumulak na agad ang tatlo papabalik sa bahay nila sa bundok. Pero dumaan muna sila sa tindahan upang makabili ng gaas para sa kanilang lampara. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 21. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.